Kay mag-widening na sa Kalipay, igang man kayo. So, ko sa tag-church para sayo-sayo sa dito. Dahil pagpadung ni dito na flat ang ay natunok ba. Munong ingko si Danny yung tatoy naham siya giatod good siya tatoy magpupulkit giniya. Ingko lang na kay mo nang ilisin yung ligid kay dili pwedeng dili pwedeng ako nang ibiyahe naraba ko yung mga bata unya niguli ba. So sige sagdil na sila tagaan nato na sila gano. Kay sud kayo natunok may gani kay tubeless siya. So ana mo gina. And June cheerful giving cheerful giving. So pray na to sa Pastor Joey and Ma'am Ellen, Marisha. So pray na to sa June, they will be here and pray na to padayon. And padayon mo share kanang sa reels bitaw. Reels na to natay mga preaching na. Dayon nagay mga comment nga ako'y makita ang comment isuga oy. Ayaw lang nagpatuloy pasagdil na sila. Kay lami kay ingnon ba wala 1/4 ako sa akong papa oy. Kung kaila mo sa akong papa, kakita mo sa akong papa, grabe mas isog to akong papa. So puro may ana, nagdeal na sila, then share lang then actually wa man taga after og revenues ana. Pero ipakita ko ni Preacher Clyde atong Sunday, na siya, hinahinay na siya og sulod ang monetize na siya. So pray na to kay through that makadungog ang sa pulong sa Ginoo. Dayon makatabang sad then kung unsa may mga kita na di balik lang nato sa offering. So share lang. Amen. Kay total naman mo sa social media, naman gid mo diya. So tabal na tag share. Dayon kung makita sad mo i-like lang ninyo, heart bar, i-like ninyo para So that's the way to support our day. Natay mga verses diya. Every day, lain-lain na siya nga verse. So i-share lang ninyo. Ibutang ba ninyo sa inyong day, my day or ibutang ba ninyo sa sige, share. Kay walay problema para lisod po ang atong i-share ang Diwata Paris Overload lisod kayo. So atong i-share dia puno na tagkuan, puno na kayo negatibo ang mga ang atong Facebook ba daghan na kayo dia manang atong i-share ang pulong sa Ginoo or verses and that will help sa matag usa. So mo na basta tomorrow kung maulahi mo pwede mo moapas dito ta sa Prinsesa Baroy Prinsesa Baroy na siya. Dagag balay, actually dagag balay pa dito. Manang pray na to nga makasulwi ni Pastor. Dili kay kaga-post. About ana, marag dili kay ko basta trabaho lang ta, amen? At least mugas ta dayon tugod sa Ginoo makaanay niya tana. Dili man kita or gisulwining nato, makaadto na sila laing lugar kung asa man sila, pugsa na sila sa pulong sa Ginoo. Kasimba na sila. So mo nang pray ta pa dayon. Manindot na bag-o akong mensahe day. Kita nimo abtik ni si Mariel. Ora ba siyang ipangutanag asa sa eskwela? Isaiah chapter 40 verses 27 to 31. Isaiah chapter 40. Ana? Sige, puli-puliyon na ito pagbasa dahil ako ang 27, 28, 29, hatod mahuman sa 31. Isaiah chapter 40 verse 27 to 31. Verse 27, Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God.
Verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increases strength. Verse 31, doon na to already read. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Renewed strength from God. Renewed strength from God. Lord, salamat kaayo sa imong faithfulness gikan atong Monday hangtod karon. Salamat sa imong katawhan nga nipili musimba diri o basin na pa mi mga kauban nga nagpadulong pa protection ni tagay sa wisdom ang nag-operate sa taas nga ang dili makasimba kanay mga kakulian or naa sa ilang mga trabaho nga out of town. I pray nga imong protectionan sa ang internet nga para maka-join sila sa among panimbahon karon. Ug Lord, salamat kaayo nga ikaw ang Dios nga among masandigan. Yes, there are times nga kapuyon mi naay panahon nga di mi kasabot sa mga kagalingon. There are times nga mingon lang mi, I'm tired and we just want to rest, we just want to give up. But salamat kay Lord sa katinunuray sa imong pulong. Busa I pray, bless ni mo ang mensahe karon. Ikaw magahatag ng heavenly wisdom. Kung naa may kalihukan ang mga kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo, ako silang gibadlong. Padala imong anghel sa paggapos ni nila. Kung asa man nga part ani compound, I pray nga imong silyuhan Lord sa imong dugo o kapusa nga walay mga gamiton nila Lord nga mga babag sa pagsimba. Kuha Lord ang unsay mga ipanghuna-huna sa mga katawhan nimo karon para makapaminaw sila maayo sa imong pulong. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod. Renewed strength from God. There are times nga kapuyon ka, kinahanglan nato o renewal sa kusog nato o way laing kuhaan na pagkusog mao ang Ginoo. Amen. Manang beloved in our Lord Jesus Christ, where is your strength? Asa man imong kusog? Asa man atong kusog? We live in a world that prides itself and all its accomplishment. Yes, tinuod na aning kalibutan na ang gusto nila achievements, right? Mo bitang mo eskwela ka, dayon nag-eskwela nimo kinahanglan maayo ka grado, kinahanglan top ka, kinahanglan ano ka, why problema na. Pero kaya nga naman, in this world, kung naa ka accomplishments, mo nay ano nila, mura bitaw edge or mo nay kalipay nila. Accomplishments, and there's pride within it. Ngonang, we live in a world that prides itself being unable to do anything it sets in mind to do, and the world that has put man on the moon, ug mo nang tungod sa anang nga pride, halag, wagid sa kabalo sila sa maturan, ila gihapon ipastudyohan ang sige, Bisaya sa moon? Bulan. And even plans apparently to put a base upon there on the moon. Og sila, nagunahuna sila nga, pwede ba? Pwede sila nga ano. Kaya nga naman, ang gusto sa tao, og they want new discoveries, right? Gusto sila makabalog discovery. Ug kabalo na sila nga wala laing planeta nga gi-create sa Ginoo, ang Earth ra gyud. Pero dili lang nga naman, di man sila mobasa sa Bible. Ang ila i-prove nila ba nga pwede pa ta mo puyo sa panang planeta, Jupiter, Mars, di pwede sa Mars kay init kayo no. Na samot sunog ta dito. Pero walay lain ang kinirang Earth ang gi-create sa Ginoo. We live in a world that has so much power stored up in nuclear weapons. Yes. Mao bitaw ng tinod ni. Nganong bulihon naman ta sa China. Imagine nun ka, ang atong fishing vessel naa ta sa kaugalingon natong dagat, pasirita nila og kanang tubig, water, si tao na, murag kusog gayon, nagguba tod ang fishing vessel sa mga Pinoy. Kuluoy yan atoy, di ta kasukol. Nganong di ba ta kasukol? Wa man tay nuclear weapons. Kumusukol ta, unsa man ang atong ikasukol? No?
Wow, oy! Why nuclear? We don't have any, Wanang bulihon na ta. Pero, ang kasagaran sa kalibutan karon, nag-store sila og mga nuclear weapons. We believe it could destroy itself a number of times over. But where is your strength? Asa man ang atong, kaya nga naman, gidisplay sa mga countries nga the more sila nga naay mga nuclear weapons, the more sila nga daghag sundalo, the more sila nga naay mga ngingig kay mga pusil, the more sila naay kusog. Ug mao na ang ilang basihan sa kusog. Ug gani nganong to God be the glory, nganong nindot o nganong ni ang atong military karon nganong napulpog nila tong sa Marawi kay ngano man nag-import tag mga armas nga gikan sa Israel. And by the way, let's pray for Israel. Under attack na pud sila karon. Yes, they are under attack. And one thing, if they're under attack from the Arab countries, Muslim countries, mumahal na sa ting gasolina. Kabantlay ka, pag sugod lang pagka Martes ni increase na po ng gasolina. Pero kaana ka ba grabe protection sa Ginoo sa ilaha o grabe ang wisdom, no? Asa ka naa sila pusil nga pwede nimo pick-on kung naay mong kontrada, pick-on nimo diha, naay video camera, makit-an nimo ana, di nakakinahanglan mo ana. Ang atoa unsa man silito lapid ra gyud, ibutang yang usa ka sana iyang armas din, butangan niya o gano diha, pagman nitunga ang bala, patay ang duha. Mao ra gyud. Diyos miho marimar. Pero sa mga countries natay mga sila naa sila dooms. Nga kung mapalupad, kung dili nila ma-intercept ang pabuto nila dito sa taas. Kita, naalay bomba, basta dugaya ma-detonate. Why? Ang mga countries, they display sa ilang strength, pinaagya na nuclear weapons. But where is the strength? Is it in the things of the world? Diray ba aning mga butang ni aning kalibutana? Of course, the answer of the child of God is the answer of the text. It's the answer that we confess to. I believe in the God Father Almighty. That's where our trust is. Muna, ang atong pagsalig na as Ginoo, our strength is in our faithful God. Ang atong kusog naa diha sa Dios. I talked to one of our men gahapon, napalit kong regalo sa anak ni Ma'am Aisa. Nakita mi sa TNT. And I was asking, Kuya, what's the situation there in the bukid? Siya, daghan na sila dito. Kampo ba? O ba? Paghan na yun. O pila ka? Mga 1,000 na. Kung ikaw, magunahuna ka, saan ko nagmunaog sila diri no? Bita nang natay mga sakyanan. Nya kining walay sakyanan. Kana within the lang na ha. Pero anak ko sa dili na itugos Ginoo eh. Amen? Dili na itugos Ginoo. The Old Testament is full of examples of God's people placing their trust in God and finding that He is a faithful God, finding that He does indeed give strength to those that wait upon Him. Gahatag siya kusog sa naghulat kaniya. We could think of Israel's victory over the Egyptians. Nga pagtabok nila, pagtanaw nila, na sila laing maagian. Ang Red Sea. Or the great victories that Israel experienced in the journeys through the wilderness as they were about to take over the promised land. Remember the psalmist, how they recall the king of Bashan, Sihon, king of Amorites, and Og, the king of Bashan. And who can forget man such as Samson? Kisa may makalimot kang Samson. Who when they relied on the Lord,
Si Samson, kung tanaw nimo si Samson, gifted siya sa wa pa siya na tao, naana gift si regalo sa iya nga lahi sa uban. Ug siya aray naay ing ato nga kusog. Nga sa dihang gigamit siya sa Ginoo, relied on the Lord, when they were faithful, God strengthened them to perform their duties. Sa dihang nagsalig pa sila sa Ginoo, hala, ang kusog gihatag diha. Of course, Samson, when he stopped relying on the Lord would no longer strengthen him to fight against the enemies. O gani, kabaluta, when he gave up the secret of his strength and Delilah cut his hair. Sayang kayo, si Samson pinakakusgan. Pero nadaot siya sa babae. Giingnan niya si Delilah, giingnan niya siya. Primero, di pa niya itugan kang Delilah. Kadugayan, nahatag niya ang sekreto. Ug mao nang giingnan niya nga, naas akong buhok. Kina ako'y covenant nga, hangtod nga no, dili, paputlan akong buhok. O gani, na ako'y nailhan sa una nga, driver's motor, wala ko kita niya. Giingnan siya, pataas-taas di kag buhok. Biblikal man eh. Si Samson gani. Hoy, paminaw ha. Lahi to ha. May mo to si Samson kay gift. Ano mo gito sa Ginoo sa iya ha. Kasi kamong mga laki, magpataas ang buhok pastor kay si Samson. And Delilah cut his hair, and the Lord took his strength away. O gani, pagkaputol sa iyang wala na. Ibugkusan na lang siya, dayon, nangayo siya glass nga kusog sa gihimo siya og kataw-anan. Gani, may na lang naapil siya kamatay dito sa Oto. Patay. Scripture is full of those kinds of examples, but of course, when we think of those examples, we ought to realize that when we see God giving strength to physical Israel to fight the physical battles, those are the picture for us in our spiritual battles. Naatay spiritual battles. These physical victories that God gave Israel are typical of much greater truth, and that's the truth that is expressed in our text, that God is our spiritual strength. Why lain tamukuha og kusog sa prituhan nun, kundili diha lang sa Ginoo. Strength by His Holy Spirit. We are able to fight the daily battle of faith. That's the message of the text. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kinsa tong maghulat sa Ginoo, i-renew ang iyang kusog. And that is our confession. Number 1, the meaning. Unsa may pasabot nga text? The fact that the text brings up the idea of strength and that we are renewed in strength implies that there is a weakness. Naatay weakness. And the text clearly talks about that weakness. Og kini ang text nato nagstorya siya or nagpasabot siya nga naatay mga sa Bisaya sa weakness kaluyahon. Naatay weakness. Mo nang oy paminaw. Kita gi-create as Ginoo balance being. Mo nang dili pwede nga ang atong tan-aw na sa tao pwede ang iyang weakness. Paminaw ha? Dili pwede kay nga naman balance being man ta. Dili sad pwede ang tao imo lang tan-awon pud sa iyang strength. Yes, kita naatay strength isa-usa. May kag strength kanang imong advantage ba? Naatay weaknesses, lahi tag weaknesses. Ang uban sa inyo ha, makakita og gwapa, weakness na. Weakness. Ang uban sa inyo ha, naatay lain-lain nga weaknesses. Ug naa lain-lain sa daang atong strength. Ang uban sa inyo, maayo pastoryahon. Bisag walay maayo mo tabi nga kanang nigtabi nimo ang mga tao maminaw.
Pero nasa uban sa inyo ha, gunit pa lang nyo sa microphone. Ang mga tao nanguli na. Naay strength, naay weakness. And dili pwede nga mo focus ta sa weakness sa tao. Kaya nga naman, kung magsigit tagtanaw sa weakness sa tao, patay ta diha, luya tatanan. Amen? Walay ganahan mo simba ni simbahan na. Kaya nga naman, weakness may imong gitanaw. And by the way, hey, I want you to tell you this. I want to inform you, walay perfect nga church, wasay perfect nga members, wasay perfect nga pastor. It's only by the grace of God nga kita nakapadayon ta by God's grace nga pray ta padayon nga mutubo diha sa grasya sa Ginoo. And mo nang atong tagag higayon ang matag-usa nga mo work out sa ilang weakness. And the text clearly talks about that weakness, that contrast that the text brings out. The contrast is between human weakness and God's strength. Na ay weakness ang tao o kusog sa Ginoo. Verse 30, even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. Bisan ang mga batan-on maluya og kapuyan. Og ang mga batan-on, mga lalaki, mapukan gayud. Grabe ang wisdom nga gihatag sa Ginoo sa Bible, no? Ngano sa tanan nga pwede ibutang diri, ngano ang mga batan-on may gibutang dira? Be? It's significant that the text would choose the strongest among men to make the point. Yes, tinod. It mentioned youth. Ang mga batanon, grabe. Di, maluya eh. Kaya mag-basketball di ako. Before kisi-kisi daw, dula, sige lagdula. Labi na imong edad, mga 15, 16, kas ninduta kay duwa na lami daga nigli-up di mo daga nasagka dipinsa nasagka tungtong ni mo by 30 wala na tanaw na lang ka tanaw bitaw ko nilang Clyde ni Preacher Jingo itong anak ko bitay na gid sila ingko kung bitay sila kami ning Pastor Kidi ani perti nang gimbitaya. Even the youths, mga batanon, youths as mentioned in the text are adolescents. May adolescents nga ni naa sa 13, 14, kana mo na'y peak prime. Kabantay ka, daghan kayo. If you watch sa atong social media karon dili lang si Andy Gimaw ang sigig kanang modang bitaw daghan kay karong mga batan-on nga grabe mga gifted sila suga ugani kanang papa ni Christian si Abang naay duha ka klase nga athlete ha naay mga gifted kana iya papa mo ni mga sikat-sikat mo ni sikat diri sa Baroy si Istoy gani di ko kalimot na tan-aw ko diha sa MCC sa una, nag-free throw siya niya, na-miss niya, iyang gidaggan niya, gibunal niya, wala lang nasud, pasta ang mga tao, tindog eh. Wala pa man kayo. Karon ang mga batanon, grabe, kusuga kay mga layat, mga ambak ba? Di, magkapoy yun. Gani ang imong kontra na, imong tuhod. Pero ala, sige, ambak pang. Tanaw ni mo si Andy, pang, alam, duto eh. Mabito nang sa NBA, mingon na lang silang Lebron, mingon na lang silang KD, Kevin Durant, we're old. Kusog pa na sila kung ikumpara ni mo na dire, pero nikabot dito sa NBA, pastang paspasa. Labi na kanang si Alien lang kita, si Wimby ngala, na nasa sports karon perting taasa, mo dribble. Height na 7'4", mo dribble.
mo jump shot, mo dunk. Astang, saom na nimo. 7-4. Diri sa to, 4-7. Mo na kusog nung kayo, ganahan nung kayo. Ganahan kayo magsana. Ambot ang Pinoy, gagmay kay mo na kusog nung kay manula. Dili po normal sa to ano, kay nga naman, si Kai bitaw nga 7-1, mura man siya, o ano, hinay siya ba? Kung mo abot at ana nga ano, no, murag dili siya normal sa Pinoy ba? Gani, duha na ay gifted, but pasabot, kanang papa ni, abang na history, gifted na siya. Usay but pasabot ng gifted, pastor. Kanang bisag dili nila i-workout, naasi ni murag spring sa ilang ano ba? Si Andy, ano siya, kanang gi-workout, ginagistadihan na siyang papa, nga unsaon mo taas ang iyang layat. And every day, ga-plyometric sila. Antod, gi-develop. Dayon, grabe ka disiplinado. Di siya mukaon o pork, ano, tanan, diet na, bantayanan. Walay soft drinks, wala. Pero, sa pagkatinuod, katubit ang diri si Andy, sa last na sa tubod, yan na siya pa, dili na ako magpa-picture pa. Kay, mayroon yung wako na sikat, no? Luoy kay siya kay, pagka-MVP niya, bisag kinsa na may mo ano niya ba? Gani, huy, kung naabit na yung mga athlete, nga na, pa-picture ganyan mo, mananghid mo ha, dayon, ayon niyo sila biraha. Birahon man siya, kanang, naon siya ba? Picture ta, anak ba? Ayo, anak, hulatan nga, ano, pwede pa-picture, anak. With, ano ba? Ang lagutan niya sa uban, kay, hala, dasmag, labi na ng mga player nga, sing, hala, dasmag niya. Manang, kung pag, tundere siya, na siya pa, kapoy na ko pa. Tanaw ko sa iya ba, kapoy yun din yung bataa day. Labad akong ulo. Gutom na day siya. Pag abot rin kaunti, kaun. Pero, there are ones that they are in the prime of their lives physically. If we are to choose who would go to compete in the Olympics, we would choose the ones with the strong bodies, the fittest one. We should choose the youth. Kinsa man na atong ipadala sa Olympics. Katong mga batan noon. Magani, si Kedilin, katong Kay Dilin, wala siya ka pasar sa iyahang, ano no? Pila edad ni bata pa man siya, no? Wa siya ka pasar. Awa siya ka ano sa iyahang, pag ano sa weightlifting niya ba? Anak day ko, no? Naag giday deteriorate giday ka, no? Heidelin Diaz. Ayok nang ipadala nato dito mag-Olympics Kuya Martin. Bata-bata pag si Kuya Martin. Ayaw po yung si Tatay Liloy, samot ang si Tatay Duming, doa anak yun. Muha na sila, unsa man panday. Umanday ta dito. Katog yung pinaka-the best. Mao bitaw na pamina mo. Why is it ang China mo number 1 sila? Kaya nga man, communist country sila, pareha nila ani idara. Ilan na ibulag. Kung matanaw kanila taas og height, ilan na ibulag sa ilang papag mama. Sige na sila training. Training na sila dan. Ang uban na swimming, train na gikan sa buntag hangtod hapon. Gymnast, daghang sige na sila train. Gibulag na nila silang mga magpapa. Pilipino. Mga athlete karon, wala. Mo-practice like day competition. Pero sila, gikan pagkabata hangtod mo nang di sila mahutdan og players. Mo nang nigabot sa mo kontra gid sila compete gid sila sa USA, Russia. Kaya nga naman, sige sila train. Ang problema bitaw sa tuang dire sa tuwa bitaw, problema funds. Kurakuton. For example, sa swimming. Istorya akong auntie siya. Ay, mangganahan, mga apil sa ilaman. Kay pati uniform, mga kurakuton.
Dapat gani ang imong athlete, imo nang paranggaon gikan sa tagaan imong pinaka the best. Kay numdum ko diri pa ko sa LN, dili pa Adidas ang sponsor nila. Tagaan na sila t-shirt nga kato ni printahan mara. Doon ang mga lain-lain nga duto kay uniform hangtod gi-improve nila, nag-Adidas na sila. Mutong, Adidas na, daghang nang ni kana bitang gusto ba? Sila nga mo, na-inspire sila nga mo. Diri sa to, grabe, rakot Walay suporta sa government ba? O gani, diri sa to sa Pilipinas, unya ra kanila i-fund kung sikat na ka. Yes, I prove that. Tinod na. Sa dihang gipost na to, nga naa si Andy Gimaw, kaya nga naman, personal man to, sa tuwa man to church, wala man, siyempre, wala man tanaanad nga mo, courtesy call sa mga dagang kay ni Dool ni Jubin. Siya, Pastor, pwede ba daw ihangyo na to sa anak? Kulahi, nagidig sikat, no? Natingala sila, Pastor, giunsan niyo pag-contact si Andy? Pastor, nganong man mo? Nganong pwede man, dali lagi, Yes, bisan sa kanang ipadala nila sa mga daghag politics diha. Pero ang point diri, kinsa may imong dalon dito sa Olympics. The fittest one would choose the youth, and so too during the days of Israel, in the days when these words were written, the youths would be the ones who could run and run. Ang mga batanon, hala, dagan diri, dagan dito. Why kapoy Jit bitaw. Wala ka na simba itong Domingo. Nag-racing ko, Pastor, apil ko gano. Ko grabihan yung bata ay. Bata man. Bike diri. O tanabit na lang ko sa Jubin Bin. Okay, sa una na sila, Pastor, pagpalit og bike, inko, bike? Katabit ang pag-COVID. Kinindot na siya ng exercise, Pastor. Bike. Pahutanan ako sa Jubin Bin. Nag-bike man. Ay, palit, Pastor, kapoy kayo. Yes, hala, dagan diri, dagan dito. Similarly, young men are those who are slightly older than the youths, but still there are symbols of strength and vigor. Yes, kini mga youth, mga batanon, mabitang ningon si King Solomon, remember now thy Creator in the days of the youth. Kaya nga naman, nindot bang yun ang mga batanon may mabitang nindot kay ang nangalagad sa simbahan ang mga batanon mutudlog bata kaubag tudlog bata dayon magtudlog bata muari na sila sumagod to God be the glory salamat yung mga batanon nga naa mo dire tudlog bata di mo abot dire hala gunit na pud sa instrument nigabot sa panahon nga mo deteriorate ang yung edad na Moabot ka sa mga edad ni Tita Sel. Bubiyahe lag maranding kadali. Lipong na ka. Mabikil na. Pero ang mga batanon, kung asang laag, kat sa bukid, Inumdam bitaw ko itong dire sa ato bitaw ngay mga rides. Grabiha Di ko kalimot ni Preacher Jinggoy, ulitaw pa mi Preacher Jinggoy. Goy, singgit goy. Nga naman pastor, maano tayo kuyapan, kato itong tuyok ba, kato itong manay, makuyapan tayo goy. Sige, singgit ko, nga naman na, kusga. Wala ko tingog pastor, kusga. Pero ang mga batanon na mong kauban, murag walay, lingaw kay sila. The young man works and works, seemingly never tires. Batanon, trabaho. Yes, tinood. Bago kong graduate sa
tabang ko diri sa una. Bata pa ko. Construction, kani nga pader. Di ko kalimot. Saking, pasan. Kay gusto ko pang ano. Sige di, tagay ko pang adlaw-adlaw. Sige, pas yun. Banat yun. Pag paniod to, mga alas 11:30. Koy, break na koy. Kaon na koy, tulog koy. Di nilali mag-construction di ay. Tulog koy. Batanon pa ko ito Tulog ko, asin, tulog yun. Gipukaw ko niya, anak si daddy, ayun na pukaw Di ko kalimot ka ng pader Pas. Hala niya, kisa to akong partner to, si Rini Boy nga naka-t-dirt po siguro to, sigang mata. Siya kuya, kaya pa, sige. Nakasuyok, kung siningnyabag. Ala, pinaspas. Ako siyang giano ba niya? Mixer man. Basta pag alaw na midya. Koy, trabaho pa ka, koy. O de, takiang na. First time, takiang na. Ala, hina-hinay na. Kasi may punto niyong pastor. Yes, ang mga batanon nga kapuyo na. Mabitong gingnan ako si Dante. Hoy, bantayi biya si Tatay Duming. Ayaw niyo pasaka-sakaan ng Kay mahagbong niya na. May ganyang nahagbong na diri si Dante ra gyud. Okay ra. Wala pa sila nahagbong siya, natusok. Basta di lang si Tatay Liloy o si Tatay Duming. Ablihin nyo, di mo mo to Ecclesiastes. Ecclesiastes. Last chapter sa Ecclesiastes. Wala na diha. Verse 12. Verse 1 now, remember now their Creator in the days of the youth, while the evil days are come not, neither the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. While the sun or the light or the moon or stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. Gani karon, kabantay ka. Verse 3, in the day when the keepers of the house shall tremble. Amo na, mukurog na imong tuhod. Ikaw tay, di mo kurog yung tuhod, musaka ka desa, Dili pa. Pero believe ko sa tatay, saka siya diri sa, itong gari-paint sa atop ba? Pero kasagaran, mukurog na imong tuhod, tremble. And the strong men shall bow themselves. Daghang nagsakit-sakit. So mudula kag basketball, mga 18 pa yung edad, muhubo pa ka sa court, okay pa kaayo. Karon, nighubo ni mo sa court, mahanginan lang kagamay, bisag gailis ka, haplas dahil na, haplas. Dahil ni mong lakaw, wala na, tulid na kayo. And the grinders shall cease because they are few. Dahil ang imong ipon, wala na, nagkagamay na. Hangtod, kadugayan, higigiwot imong ipon, matangtang imong ipon, puros na marpil. Magkagamay imong ipon. Magkahurot. Labi di kay ka magsigig toothbrush. Unsa din ang toothbrush, pastor? Adlaw-adlaw din na. Adlaw-adlaw, oy. Dili lang sa youth camp lang makasig toothbrush. Magkagamay ang imong ipon. Magkatigulang ka. Pait ra ba ka ng marpil, Ambot, pa mo kasulay marpil. Hadlo ka. Pero na ako'y kauban nga, kaon siya sabaw ba, nahagbong bito yung marpil. Okay ra, at least, naay parat-parat. Hagbong sabaw lang yung marpil, balutaw. At least, okay ra. Grinders shall cease, kay gamay na lang sila. Mo nang di nakakakaog mga gahi nga mga lami. Patanon baka litson, karne, baka, panaro.
ni katigo lang nimo, lugaw na lang. O gani ang kape, itusno ang kape, itusno sa pan. Ang pan itusno pag is kape, kay nganon para mohumok. Pero sa una, bisa pag 5 ka adlaw, paparay pak, ibunal pa sa lamisa, bahala gahay pang akaya ra. Pero karon nagkagamay ang imong ngipon. Those that look out of the windows be darkened, ang imong mata. O gani karon ang mga nagkabata, ang mga naay glasses mo na, ang iyo nagkadato sila kay ngano man tungod sa cellphone, ang atong mata karon gani usahay di naman kay kung usahay magtapot ang litra ba. Gani karon paghubo nako, blurred mo. Gani, kini ang akong mata. Kuhan kini siya, kanang bitang layo, ang tawag na. Farsighted, Makakita, di ko, makita kong tao, makaano rin. Gawas anang na third eye, ha? Nga makakita. Mark, meron ka, di ba? Ana si Mark. Siya may babae yung dalawa dyan, na duha kang nakitaan ba, natulog daw siya. O di pa yan, marami pa dito yan. Lagubo dire. And the door shall be shut in the streets when the sun, the grinding is slow. Di nakaganag saba. Di ba? Or sensitive ka sa saba. Kabante ka, kung nagi lola, hoy! Kamong mga burikat, igat. Bitaw, karon murag nagka-40, nako, Cham, stop it! Say, grabe si Cham, kaya tungan siguro makakaon siya chocolate, ambak siya, ambak. Mosagit siya, stop, Cham. Kuha na, nagkatigulang na yun ko. O gani sa una, sa kung pagka, nag-abot na ko sa balay, sa kung sa una, rock music, gusto kag sabak, lamig, ipaminaw, karon. Lingog-ngog ba? Kabantay mo ni pastor, nganong dili ta magdugay sa kalilangan, kaya nga naman, dili sa ganahag, kanang nalabi na video 5. Nya, alingog-ngog kayo, labi na ang gakanta yabag. Alingog-ngog yung samot. And he shall rise of the voice of the bird. Magkatigulang ka, dugay ka matug, sayo ka mata. Tawa sa Timerlin. Labon sa una, grabe, lamig ikatog. Nang batanon ka, lamig ikatog. Pero karon malingat lang kagamay. Lang ka? Dugay na sugo katog ani. Ang sekreto bitaw kung dugay katog pagbasag Bible. Or pag-ampo, di ba? Pag-imin mo, ugma na. Ayaw pag-cellphone, kaya kung mag-cellphone ka, samot. Magkatigulang ka, ang imong tulog, magkagamay, magkamubo. Pero batanon, pwede rag matulog tibok hapon, pwede ra Sige lang tulog. The voice of the bird and all the daughters of the music shall be brought low. Muna kung gingon, di pwede saba-saba, kaya nga naman, sensitive. Also, when they shall be afraid of that which is high, hadlok na kag mga tagas. Na fear of heights, na fear of kuyawa na ka. The almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be burdened, and desire shall fall, because man goeth his long home, and the mourners about the street, or even the silver cord be loosed, or the golden ball be broken, or the pitcher that broken. Patay ka. Atod mamatay na lang ka. Mo nang pamina mo, ang pinakanindot nga edad kining batanon ka. Mo nang niingon si Solomon, hey, remember now the Creator. Pero ang problema karon kung batanon, walay panahon sa Ginoo. Busy kayo. Hala, lakaw dire, lakaw dito, travel goals, labi na karon. YOLO, you only live once. Kausara ka, biyahe, travel goals.
Mo na mga mantra o mo na mga ano kasi sa mga batanon. But then God says about the strongest among men, even they will grow weary and they will faint. Yes, paminaw, maluyag ang mga batanon. You see, their energy is not endless. Ang inang energy dili dili mahurot oy. Kapuyo na. The youth may not see it that way, but set them running a marathon sometime and they will find out. Padagan na ginag-marathon, di ba? Kapuyo na. Work them hard enough that they will get tired to the point that to press on will only be the greatest effort. They will grow weary and they will faint. And the young man, the text says, shall utterly fall. Literally, the young man stumbling. Dagma. Will stumble. They will grow weary as well. They will falter in a bad way. The message is clear. Man at his strongest is weak. Man at his strongest is weak. Bisan pa og siya sa iyang pinakapik nga mura siya kusgan kayo, pero dili weak siya. The text of course points to the youth and to their physical strength, and yet even though they may be physically strong, they are yet weak as compared to God. Yes, ang mga batanon, comparison ba sa mga batanon, grabe ang energy, pero compared to God, we need to understand that this physically picture points to a spiritual picture and spiritual picture of weariness and stumbling. Yes, there are times nga kapuyon ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Kapuyan ka. That all of the time nga ganahan ka mo simba. Amen? Dili sa tanang panahon ganahan ka mo simba. Dili sa tanang panahon ganahan ka mo ari di simbahan. Dili sa tanang panahon ganahan ka mo basa sa Bible. Dili sa tanang panahon ganahan ka mo pray. Dili sa tanang panahon ganahan ka maminaw sa wali. Dili sa tanang panahon, that's what we call spiritual weariness. Kapuyan ka. Gani, mastumble ka, matumba. Scripture itself points the examples of stumbling spiritually. Malachi chapter 2 verse 8. Ablihin niyo. Malachi chapter 2 verse 8. But ye are departed out of the way. Ye have caused many to stumble at the law. Ye have corrupted the covenant of Levite, saith the Lord of hosts. Apan kamo mibiya, gikan sa dalan, kamo mipa hinabo sa daghan sa pagkampandol sa balaod. Kamo midunot sa pagkasabot ni Levi, nag-aingon ang Ginoo sa mga panon. Notice that word, you have caused many to stumble at the law. Jeremiah chapter 18 verse 15. There's a spiritual stumbling block. Jeremiah 18 verse 15. Because my people have forgotten that they have burned incense to vanity, and they have caused them to stumble in their ways from the ancient paths, to walk in the paths in the way not cast up. Tungod kay ang akong katawhan, nakalimot kanako sila, misunog og insinso ngadto sa kakawangan, og sila mihimo kanila sa pagkapandol diha sa ilang mga dalan, gikan sa karaang mga agianan, aron sa paglakaw diha sa mga agianan, diha sa mga dalan nga wala bugdo. We are vulnerable, and this is the idea of the text. We are prone to stumble. We are weak. Though we are God's people, nevertheless, in our spiritual lives as well as our physical lives, but especially here in our spiritual lives, we are weak. Yes, naata aning kalibutana ang atong spiritual lives, we are weak. Why? We face the enemies of the world. Naatay kontra, una-una ang atong kontra ang kalibutan. 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world.
For the love of the Father, babe, naguro na lang ko. It's not in Him. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. We face the enemies of the world. Hey, dili, why problema? Dili bud pasabot nga dili na lang ka makig-amigo anay mga amigo nimo nga wala nakasabot, wala pa naluwas, dili na bud pasabot kun dili ang mga butang aning kalibutana. Naglibog sila. Ngano daw kung naay concert ang Ben and Ben, ang mga tao mo dugok. Bisan nigkahuman o gano. Pero imbitaron ni magsimba, oy. Why? We have faced the enemies of the world. Naate kontra mo ning kalibutana. Things that in the world, and this enemy, mo ni makastumble sa tuwa. We face the enemy of the devil. Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, and rulers of darkness. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. And ang nakapait, ang atong kontra, dili nato makita. Gawas anang na mga third eye, pero wag yun ko nag-pray nga makakita ko na ako'y third eye. Kabalo mo, walay matulog diri. Anana karon hinahinay na, tulog si Taj diha. Diha sa taas. Ano siya? Atong nag-devotional miya, ni kalit laglagubo diha sa taas. Sa man ni lagubo, basta na murag naay gibundak, boom. Pagtanaw na mo walay tao. Nangibaw tong balibo. Si Pastor Nap diha. Naglakaw siya padong diha sa balay nila Pastor Kidi. Kaya diha man ang tuluganan, gitulod siya. Gitulod siya pa. Mabitaw ng paminaw. Mabitaw ang dili sa compound dili. Mabitaw ang dili gid pwede nga dili ta mo ampo kay nga naman naatay kontra nga dili makita. O gani gisulti na niya ato ni Maureen. Insya sa what naa pa si Pastor Chris dili may kasulod diri. Kay gabi mo to si Daddy mag-mind ang iyang spiritual life. Grabe. Ano nakita mo? Babae? Ilang beses na? Babae? Saan dyan? Tanda. Sa kwarto ni Taj? Doon. May team. Nagani galing ko dito. Uy, paminaw, for we wrestle not against flesh and blood. Dili ang atong kontra ang tao, kundi dili ang behind ana nga espiritu. And yes, ang uban, dili mo to sa spiritual warfare. Hey, ang spiritual warfare still exists. Tinuod na. Mabitang, si Daddy di stricto kay sa compound nga naman, kay nga naman naatay spirituhanon nga gubat. Gani, niana si Pastor Nap sa ko, koy. Ano ganin ni Maureen sa una? Kana mano mo kwarto nga close ba? Kay Pastor Jerry tingala mi sa gawas. Tulog na siya nigbalik, kusga na sa anak ko. Siya ayaw kay para dili ka gawas ang espiritu koy. Kay butangan niyo goel na ampuan ninyo padawatag balik sa Ginoo. Nihinay. Dawat balik sa Ginoo. Liman ka na dre, mutukar ning piano. Wala bitaw. Pero di mo tingog
Kang Clara, katong dako ang violin sa tawag, no? Cello. Naintindihan ang linalaman. Banto. Hey, for we wrestle not. Yes, that's true. O gani, nangutana ko ni Maureen. Lingkod mi diha kay kada gabi mag-Bible study mi. Bible study, mo ni atong kontra na. Oh, Maureen. Asa man siya ron? Asa? Nasa imuluyo, pastor, gatindog. Pagtarong ba, nalagi, pastor. Sa may gibuhat, tanaw ra siya nimo, pastor. Tanaw ra siya nako. O gani siya, diha sa basketballan, pastor, dagang, kaya pastor, diha sa basketballan, bantog na dagang, kaya magsumbagay diha. Mapita nang before mo magdula, mag-pray mo diha, before nang way mapiang. Dagang kayo daw diha. Si Pastor Jerry diha, sa ubos, napalang balay. Tingala siya, katulog man siya, namin itapan niyang babae, gigakos niya. Abi niya si Ate Iba. Dayon, ninaog siya. Pag naog niya, nalagi ka diri, ma'am. Kisa nitong babae akong gigakos. Nagtalikod man. Si Shay-Shay, kita po si Shay-Shay. Kanang gamay pa si Shay-Shay. Murag na si third eye. Ni ano po, ilalom ba? Kanang ni Kamang sa ilalom. Bisag si Daddy, nakakita siya. Sige ito nakakita. Padong dito na. Kami, sa akong asawa gawas siya, gawas. Pag gawas niya, higda man ko, layo ba na distansya sa among katre o sa portahan. So, pag gawas niya, higda ko. Kaya gibantayan ako sa Cham, wala pa si Lucas. Nuktok ba siya? Daddy, ba't mo lock? Pagbangon ako, murag akong diriyo, gigunitan ba kay ganon? Pagkakita ginako nalak yun as in. Dayon ka nang lock, gitanggal naman tong tatay. Katong gibutang nimo di ba tay, ano siya, kinahanglan nimo siya iana. Imo siyang isaka, usa siya malak. Tingala ko nalak, nitingog yun, kadungog ko. Akong asawa kay manghuga siya sa una kay alas 10 sa gabi kay mao man ay kay bibiron pa man si Cham. Mao man ay tinggawas sa kanang tinggawas sa dili ingon nato. Mo na siya kanang gawa sa tubig ba? Music na siya. Dugay-dugay pa siya. Balo, kagliyo ka sa babae. Mami, mahugas ka na. Human na to. Bukas na lang. Mag-i-imbak na lang ako ng tubig. And by the way, paminaw ha, the more nga magpakita ka nga hadlok ka sila, the more ka nga sungugon. Ayaw yun pakita nga hadlok ka. So, why? Demons are territorial. Si Maureen, pag abot niya diri, siya may gipansin na to. So nagdato siya demons gikan sa polas. Sa ilaha. So pag abot niya diri, siya ang gayon, ang demonyo mangita siya weakest link. Low spiritually. Si Shamil man to during the time. Tingala naming Shamil mo ana naman Bugno silang duha, mura bitog iro. Gatubangay sila, yes, tinuod ni. Gigunitan ni Brother Giging, gigunitan giampuan. Basta paghuman og ampo ni Brother Giging, naluya. Kaya nga naman, ang demonyo nang anaa diri, kami inyong gipansin, ang naa sa gawas diha, sana. Mo nang Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Yes, iyahan ni dire. Kalibutan na. Pero greater is He that is in me, that He that's in the world. Ang imo lang siguraduhon nga luwas ka na kay Jesus Christ imo kasing-kasing, dili na sila kahilabot si moa. Di sila kahilabot. Kaya nga naman, diri tinuod. First time na ako na-encounter si Dayan, pastor,
Bago pa ko nga pastor. Pastor tabang. Ano man si Maureen, pastor ko naunsam ni si Maureen. Lain mo siya, pastor. Gidemunyuhan, patay. Gidemunyuhan. Pub, pub, pub. Naasa sa palas. Anak ko ma. Natay membro nga ano daw siya. Nga kabalo ka anak. Ayaw saan na pataka. Dili biya ka. Dili ka. Before ka mo adto, mangayo kag pasaylo sa Ginoo, mangayo kag ano, hapin gyudaan. Motong, Pastor Jerry lang, adto, sige. Ay, salamat. Okay na. Ikaduhang gabi, mga after 2 days, asad, Pastor, nanapod. Ana mas Pastor Jerry, ubani ko ninyo. Pastor, ako ba? Pastor. Pero ako wala, ako gakulba-kulba. Per, Danny, Russell, napaman sila to, Russell. Tara, ampo sa tadaan. Ampo eh. Pastor Jerry, anak. Pag-abot na mo, okay raman sa Maureen, mura man siya, wala. Ano? Ampuan naman siya. Ano? Ingon man lang, diri papuya, pastor, ko good luck. Diri na papuyon. Diri, papuya na mo. Pero, to God be the glory, na-deliver biya to. Wala na siya, dili na biya siya. Galing lang, kadugayan niya siguro, kay ni-give up siya ba? Tungod sa ano bitaw niya, ginailad siya sa yaw na ano, gi-entertain pa niya ang past niya, ano. Dili na biya siya, ano. Wala na kadugayan. And nigkumani mo in the blood of Jesus Christ, mahawa. Mo na nadiskubrihan nila, there's power in the blood, there's power in the blood, there's power in the blood, there's power in the blood. Mo na ang yawa, dili gid siya gusto ta si Jesus Christ nga maulay ang hamili nga dugo, kaya nga maggamaanan kayo. Of this world against spiritual wickedness in high places. Mo nang kamo this compound, ayaw mo kahadlok. Ampo mas Ginoo Lord, matulog mi protection ni mi. Mo bita ka bantay ka ingon mi Lord, kung naa magikalihukan ang among kaaway ngalong sa ngalan ni Jesus Kristo ug sa amili nga dugo. Ipadala imo angel usara na gapusa sila. Dala sila sa pinakalayo nga lugar. Imo Lord ang compound, kada gabi ga pray ko na. Musa, kamong taga-compound, mosa na inyong prayer, binding ang tawag na, binding. O gani, gisuggestan ko ni, nayo sa kapastor ni suggest ako, Pastor, mas maayo siguro, Pastor, magmarcha mo diri, murag ka ng Jericho ba? O sige lang, makabalhin ko diri. Kinaagi po yung mga ano diri. Jericho March ba? Galing lang, basig, mahimong komedi ba? Kinala na ipagtuo. Noon sa diri pastor, marcha na ta. Kasi magsige mo pa, di magsaba. Dapat makasabot yun, kay kung kining mga batanon ko, sige lagkatawan na sa itil niya, sige lagkatawan, gusmiho marimar. Yes, tinood na, there are still in-exist, mamina mo, og dili, to God be the glory, salamat sa Ginoo, gitudluan tas ng pastor sa spiritual warfare. O ginana si Maureen sa pastor, naay mo abot diri nga gubot sa simbahan. Tulo. Grabe. A problema day. Tinod yun, namatay si mama, dayon una, dayon mo day. Giingnan ko niya, Pastor, gusto kang mas dato pa na sa pikas? Tinod ni, wala ko namutbot, naa si Danny, naa si Joy, kauban na sa kwarto. Silang Russell. Dayon, sayo na pastor, wali yapon ka, ayaw lagwali nga ang dugo, ayaw lagwali nga si Jesus Christ, makaluwas. Dayon, ayaw nagwalig blood. Wali yapon ka. Tinood yun. Oo. Dato pa kaspikat. Dili lang ko niya gi-offer ka usa, kadua, katulo. Munang, ayaw mo kadlok. Naadari ayaw kadlok. Makadungog mo, in Jesus' name, sa miling nga dugo, naa makadaya sa ngalan niya. Dili kay, sa gito yung ni pastor, dili si makadaya, in Jesus' name, o sa miling nga dugo. Uy, katakatawa mo, pero kakita mo ka ng personal nga, agoy. Sa maribik ini, kabuhi.
Oh, kaya nga naman, the more ka magpadlok-adlok, the more ka sungugon ka. O gani, paminaw. Nig cast out mukuyog na siya sa mga weak. Moto niya na sa maribik. Ayos akong iuli sa balay, o kasabot. Basig na nikapyot diha. We face the enemies of the world. Number 2, we face the enemy of the devil. And we face the enemy of our sinful flesh. Romans chapter 7. Sige na ko ni siya, verse 15. Sige na ko ni siya, balik. Pero balikon ako. Para masabtan na to. For that which I do, I allow not. For I would that I do not, but what I hate, that do I. Katunong gusto na ko buhaton, di na ako mabuhat. Pero katong dili na ko gustong buhaton, mo na ako mabuhat. If then I do that which I would not, I consent to the law that it is not good. Kung magbuhat na, sayop. Now, that it is no more I that do it, but the sin that dwelleth in me. Kabantay ka, gusto mo tako mao ni akong buhaton, pero dili mabuhat nako. Gusto na tako dili na magbisyo. Gusto na nako maundangon na akong mga buhat sa una, pero mabuhat pa man ako. Hoy, kaya nga naman mo man na siya sala nga naa pa sa atuang. Inaa pa sa atuang lawas. Wanang, for I know that in me, that is in my flesh. Ningon si Apostle Paul, kay kabalo siya sa atong unod, dwelleth no good thing. Hey, paminaw, mo bitaw na, if we fight the battle against, sa atong inunod nun, walay maayo sa atong unod, oy. Kangilad na itong batasan. Kinsa mo ko'y nindot og batasan na ito, pangit kitag batasan, oy. Lahi-lahi tag batasan. Kaya nga naman, lahi-lahi man tag DNA, lahi man, imagine nimo ang DNA sa imong mama, DNA sa imong papa, imo nang gi-adapt. So, mapita nang si Lucas, nakuyawan ko, 1-year-old pa siya, patay ni bata, masuko siya, mukha siya. Agoy, ang DNA ni Pancracio na ang DNA ni Tomas, na papa ni Tin, na Nya, Marso mo na. Nya, kung dili niya makuha ang gusto, mutiad siya, bangga yung ulo ko, kuyawan yung bata, oy. May masalo ni mo ba? Gamay pa gani. O niyon siya, Apostle Paul, that is in for I know that is in my flesh, kabaluta sa atong unod, walay maayo, dwelleth the good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Gusto nato nga mubuhat usay sa mga maayo, dili nato mabuhat. Kaya nga naman, mapildi ta sa atong unod. Gusto ta ka, magbasa na kong Bible, sunod-sunod na, naputol na sad. Mag-pray na ta, maggusto ta ko mukuyog si Solomon. Why? In my flesh, na ay ahaway diya. For the good, ang maayo I would do not, ang maayo nga dili na ko buhaton, but the evil which I not, that I do. Ang katunong maayo nga gusto na ko buhaton, dili na ko buhaton, katunong mga dili maayo, muna nung mabuhat na ako. Kinsa may nag-struggle na be, kitang tanan. Ga-struggle toy. Katuntang gusto ni mo buhaton nga maayo nga butang, dili na nun mo mabuhat. Pero katunong dili maayo, muna nung mabuhat ni mo. Nganong nakatubag bang ko siya, ha? Nganong, wa man ko nakapugong sa kong kaugalingon? Stoy, ingom daw ka nga ka. Now, if I do that I would not, pero kung akong buhaton nga anong dili na ako gusto buhaton, it is no more I that do it. Dili na ako, but sin that dwelleth in me. Mo ang sala nga naa sa kwa, kabantay ka atong nabitoy ni viral nga siya
Ewan ko. But yung kamay ko gumapang lang sa bigla na kinuha yung ano. Di ba? Kato, dili kito sa Kristohanon. Di ko gusto yung, dili ito na ako gusto buhaton, pero amot, nademonyohan akong kamot. Dili nademonyohan. Kundili, ang sala nga naagadwell sa tuwa. Asa man na nato, namana na nato, gikan pa sa tong papa, sa tong lolo. Therefore, by one man's sin, and sin entered the world, gikan kang Adam, ug mao na nato, nasunod na nato. Mo nang, we face the enemy of our own sinful flesh. Bisan sa atong kaugalingon nga unod, naatay kontra. Grabe daghana na ito kontra eh. Munang kontra nato kalibutan, kontra nato ang dili nato makita nga maong yawa. Dayon mismo ang atong kaugalingon kontra pa nato. And how many times do we fall before these enemies? Mo nang kapila man ta. May kag sa worldliness, sa kalibutan, wala. Sa atong kaugalingon, kapila ta. We stumble. Mo na, kanang uban, nga wala na kasimba, wala na kano, wala na gyud. Ni slide na gyud, ni backslide na gyud. Na to, wala na gyud, stumble. Una, dula lang, sekreto lang. Hangtod, wa may sekreto nga makumkum, na booking mauwaw na marisimbahan. Asa man na nagsugod, sin that dwelleth in me. Naata, kita mismo. Mabutaw ningon si Apostle Paul, we die daily. Kinahanglan nato, ilansang nato atong kaugalingon, uban ni Kristo Jesus. Kaya nga naman, kung dili nato ilansang atong daang pagkatao, mo nang isog kaayo ang atong, mo nang init kikag-o. Nga naman, wala may spirituhanon nga ang imong, murag ani ba? Duha ka klase ang iro nga naa sa imuha. Ang kalibutanon o ang spirituhanon. Kinsa nga iro ang imong sigiglawgan. Kung ang imong sigiglawgan, ang kalibutanon nga iro, sigag tanog TV, sigag babad sa cellphone, sigag paminag music, sigag padag mission, mo na strong kayo ang imong worldly desires and everything. Pero kung sige nimo gilawgan ang spirituhanon, basa ka sa Bible, ampo ka, minaw kagwali, mo nang balance or mas taas ang imong spirituhanon. Mo nang matingala ka, dili nakaganahan sa mga butang nga imong ginabuhat sa una. The things I used to do, I do it no more. The things I used to do, I do it no more. So una, ganahan kay ka, malikas, karon dili nakaganahan. So una, ganahan kay ka magbisyo, karon dili nakaganahan magbisyo. Hinay-hinay. Kaya nga naman, nakasabot ka. Manang, we face the enemies of the world, grabe. Manang, paminaw, maluya kita, kaya nga naman, naatay daghang kontra. Kalibutan, worldly desires, ang atong kaaway, dahil ang atong kaugalingon, sinful flesh. Muna, kung dili nato i-renew ang atong strength, diya sa Ginoo every day, mawad-an jud kag kusog. And by the way, paminaw, ang kusog nga imo gigamit karon, paminaw ha, dili nimo pwede na gamiton ugma. Panos na. Ganiha, pag mata nimo, nagpray ka, nagbasa ka sa Bible, maayo ang imong adlaw. Ugma, kung imo ginang dili nimo pwede gamiton tinimo nga kusog padayon. Og sige ka nimo gamiton to hangton pagka Biyernes, pag abot mo sa Sabado, maluya ka. O gani dili lang nga kanang maminaw ka sa wali, maminaw ka sa Sunday school. Kinahanglan sad mokaon ka sa imong kaugalingon. Basa ka sa Bible.
Basa ka sa Bible. Kaya nga naman, kung mag-agad lang ka, paminaw, mag-agad lang ka sa kusog nga gipakaon na mo every Sunday, dili pa ang uban mo nang kabantay ka sa uban nga dili consistent ito niya, wala pa gyud Wednesday, maglisod na sila og tubo. Kaya nga naman, ang kusog nga ilang gikaon, igo raman. Unsaon nimo na pagtabok sa tibuok nimong nga daghang kitag kontra. Nasabtan ninyo? Sa imong kaugalingon daan na struggle, sa yawa pa daan, sa kalibutan pa. Mo na, ang imong saligan lang, ang wali lang namo, ngani, feeding, dayon ang Sunday school, dayon pagkahapon. Ang imong kusog, igo ra, Monday, Tuesday. Pag-abot nimo, Pastor, nga lang namatay midweek service. Ang midweek service, another na siya para mo strengthen na po nato. Ganun na abante sulwining pastor para naatay kay gayunan mura na siya og kanabitang tubil ba. Sasakyanan ba tubilan nimo. Nga kabantay ka luya ka spiritually. Sulwining pag sulwin gani di ba ka? Madasig ka. Kapuyon ka. Dahil ka Friday prayer. Sabado preparation, Sunday. Kaya nga naman kung wala ta, mo na ang atong spiritual fiber kuwang. Mo na, ang mga Kristohanon, si tao gani ka ng kulang sa kanabitong kulang sa kuwan siya kanang sa medical term, sa gina? Malnourished. Spiritually malnourished. Mo nang, kung dili nato sila, labi na ning mga bago, dili ta mo balik og discipleship. Salamat niyo married ladies, nagsugod na mo discipleship. Married men, mga young people, nga naman, kung dili ta mag-discipleship every Sunday, every week, Bible study, dili gina sapat sa ilaha nga, sila mismo, makakaon kaugalingon. Mo nang maluya ka. Mastumble ka. Imagine ni mo ka anak ko grabe din no. Tinuod yun. Sa una gani mo drift gani ang mga katawhan nga wala pa ning social media, wala pa samot na karon. Kaana ko grabe. Manindog ta mag-pray ta. Lord, salamat kayo. Yes, tinuod daghan mi kontra. Pero salamat kay Lord nga bisag sa in spite sa mong ginatubang, in spite sa mga naa ka Lord, tabang namo. So busa tabangi mi Lord. Spiritually, imong mga katawhan labi na ni nag-desire nga motubo. As a church at Lord, dili pwede Lord nga ako ray mo lihok. Salamat sa mga tawo nga nitabang og lihok. Dili pwede nga dili mi mo disciple, dili mi mo follow up. Kaya dili na mo tabangan sila mismo. Mo nang di sila ka-sustain sa ilang Christian life kaya perting daghanan na mo kontra Lord. Busa tabangi mi nga mo padayon na migtubo diha sa imong pulong. Matagusa sa imong mga katawhan, liguno nimo sila spiritually. Nga moabot sila sa point nga kanabitang kabalo ni sila magpakaon silang kaugalingon, moabot sa punto nga maluya sila sa ilang Kristohanong kinabuhi. Kabalo na sad sila unsaon nila nga mubalik ang ilahang kadasig. Pero dili namo na siya ma-attain diha dayon. Busa salamat kayo sa mga prinsipyo among natun-an. Basi nabangi mi sa pagatubang namo labi na ugma sa mga trabaho, tagay sila wisdom, kusog sa ilang mga negosyo, ayo sila kalimti sa mga nag-eskwela, proteksyon ni matag padayon sa mga temptasyon nga ilang ginatubang. I pray nga i-bless ni mong matagusa. Kung namin mga needs, Lord, tabangi. Si Jerry Villar, Lord, nga nasa hospital, I pray nga imo siya tagaan og total recovery para makauban na mo siya og simba karong Domingo. Ug sa mga kabataan, Lord, nga naisipon, naiubo, I pray imo silang duawon, imo silang ayuhon. Wa kabalog kinsa ang mga members namong naisakit pero sa gadpadayon migduol diha kanimo ikaw lang
ayo sa ilaha padayon hinahinay. O ibutang nila silang una-una, kinahanglan disiplina, good Lord. Salamat kayo, salamat sa matag usa. Salamat, Lord, sa imong kaluwasan, imong gihatag. Salamat kay dalaygon kay ka. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, amen and amen. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi, ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madigayaon ang baligon nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na ako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makaabot ang akong trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na ako mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako makaabot ang akong pangandoy nga dili mapalalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako makapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong atuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. To God be the glory. See you this coming Sunday.